Itaas natin sandali ang lahat ng ating kamay sa Diyos na nakatunghay po ngayon dito sa ating kalagitnaan. Father God, habang kami, Panginoon, ay nakatayo sa iyong dakilang harapan, inaamin namin ang isang katotohanan na kung hindi mo po kami sasamahan ngayong umagang ito, wala po kaming magagawa. Father God, forgive us, O God, from all our sins, O Lord. Even the sins of commission and omission, O God. Forgive us, O Lord. Lahat ng kasalanan, Panginoon, na natago, lahat ng kasalanan, Panginoon, na lantad, kasalanan nasa isip, nasa salita at nagawa, patawarin mo po kaming lahat at linisin ng iyong dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo. Hayaan mo sa umagang iti, damitan mo kami ng damit ng katuwiran ng aming Panginoong Hesus. At ang buhay po ng bawat isa po sa amin, hayaan mo maging masamyong handog sa iyong dakilang harapan. Hindi, Panginoon, dahil sa aming kabanalan, kundi dahil sa kabanalan ng aming Panginoong Jesucristo. Hayaan mo ang umagang iti maging umaga ng panibagong tagumpay sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Marinig po namin ang iyong tinig, marinig po namin, Panginoon, ang iyong mensahe ngayong umagang ito. At hayaan mo, Panginoon, ang buhay po ng bawat isa ay patuloy ng papuspos mo ng iyong kapangyarihan. At patuloy na ang bawat isa po sa amin ay magamit mo, Panginoon, para pa po, Panginoon, sa ikaliligtas ng napakaraming tao sa aming kapaligiran. Maraming pong salamat sa inaming patuloy na pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Take full control of everything, Holy Spirit. Be our great teacher and our great programmer. Move in your own special way. Patuloy na ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan. And help us to glorify the name of Jesus so that the name of the Father in heaven might be glorified. We thank you, Lord. This is our earnest prayer, God. To you we give you back all glory, honor, power, and majesty. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bigay ho natin ang pinakamalakas na palakpak sa Diyos na buhay. Yes, O Lord, yes, O Lord, yes, O Jesus. Oh, we bless your name, we bless your name, we bless your name, O God. We magnify your holy name, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, O Jesus, yes, O Lord. Makakaupo tayong lahat sa oras po nito. Konting ayos lang ako ng aking sounds. Naninibago lang ako. Praise the Lord. Ito po ang unang linggo sa buwan ng September. This is the first Sunday ng month of September. Okay lang din yung pwesto ko. Talagang ganito. Nakagitna ba ako niyan? Parang lahat ay nababago eh. Okay lang ako, ha? Dati andito ako eh. Ayan, dito na. Akala nyo, hindi ko kabisado tinatayuan ko. Parang kayo lang ho, may teritoryo kayo ng upuan. Ako, pag tumayo ng stage, alam ko kung kayo dati nakatayo sa tinatayuan ko o hindi. Revival, a call to demonstrate signs, wonders, and miracles. Ito po ang ating pinakatema sa buwan ng Setyembre. Alam niyo po, I believe ang temang ito ay tema na inilagay ng Diyos talaga sa puso ng leadership. You know why? Because this coming month ay celebration na po ng ating 46th anniversary of the Jesus is Lord Church worldwide. Amen? Are you excited? Kitang-kita ho sa inyong mga facial reactions, sa inyong mga faces. Are you excited? Dahil ang ating pinakatimpa po na ginamit o design ay yung pagtawid ng mga Israelita doon sa dagat bago nila talaga na naranasan yung tinatawag na divine intervention ng Lord para i-prepare sila to conquer the promised land. So meron tinatawag na crossover din ho dito, ang pagtawid doon sa dagat. Praise God, praise God. Thank you. Tayo ho, parang tumatawid lang din ho tayo sa dagat ngayon dahil tayo po ay patungo na po sa ating anibersaryo. Amen? And we need God's divine intervention.
We need signs, wonders, and miracles in preparation for our 46th anniversary this coming October 12. October 12. Pakisabi po sa iyong katabi, tandaan mo na. Ayan. Mamaya ho ay sa life group, by faith, makapag-life group tayo, ay makakuha po tayo ng mga list na po ng lahat ng kasama ang ating pamilya. Dapat po ang goal natin kasama ang family. Amen? This coming anniversary. Dahil sa gayon ho ay tayo'y kasama po sa celebration. Hindi natin alam, lagi natin sinasabi, parang panahon ni Pablo, hindi natin alam kung ito na ba ang huling anniversary po natin. So, before the rapture of the church, but I know and I believe lahat po ay paghahanda ng ating Panginoon. Amen? A call to demonstrate signs, wonders, and miracles. This morning, ang ating topic, it is about the greatest miracle ever. Everybody say, the greatest miracle ever. Minsan pa nga natin banggitin. 1, 2, 3, go. Sabay-sabay. Dito po sa Psalm 77:14 ng ESV translation, you are the God who works wonders. You have made known your might among the peoples. You are the God who works wonders. You have made known your might among the peoples. Doon po sa The Message translation, you're the God who makes things happen. Everybody say, makes things happen. Sabihin po natin lahat, you're the God who makes things happen. You showed everyone what you can do. Ang sabi ng The Message translation Bible, let God bless the reading of His Word. You are the God who works wonders. You have made known your might among the peoples. Ang miracle, kapag pag-aaralan natin, ito po ay isang unusual manifestation of God's power in which He intervenes in human affairs. Uulitin ko po yon. A miracle is an unusual manifestation of God's power in which He intervenes in human affairs. Yan po ang tinatawag na himala, unusual manifestation. Sabi po ng ibang pag-aaral, kapag sinabing miracle, ito ay sumasalungat sa katotohanan ng siyensya. Ibig sabihin, napaka-imposibleng mangyari. Hindi posible kapag ang pag-uusapan ay science. Pero dahil nga miracle, kayang-kaya po ng Diyos. Amen? Amen? I remember po ang aking noong pinsan na napatay sa isang subdivision dahil siya po ay, siya po ay isang security guard. Marami ho siyang mga sinasaway na pumapasok doon sa area dahil ninanakaw ang lahat ng gamit ng subdivision. Malaking lalaki ho ang pinsan ko, if I'm not mistaken, 6'1". Kung di ako nagkakamali. Matangkad. Ako lang ho ang hindi nagmana kasi sa side ng katangkaran ng aking lolo. The rest ay matatangkad ho. Yung bunso ho naming, yung bunso ko hong kapatid, pag nakita nyo ho, matangkad ho eh. Kung di ako nagkakamali, baka hindi nagkakalayo kay Brother Melby. Kaya pagkakaho kami ay nagtabi, kapag hindi kilala kami magkapatid, baka hindi isipin kami magkapatid kasi matangkad ho yung aming bunso. Yun hong pinsan ko, sinamantala ho yun, gabi, pinalo ho ang ulo niya dito ng kahoy. Matapos paluin dito, I think 2 beses pagbagsak, kinuryente pa nung panguryente ng tubig. To cut the story, nabuhay ang pinsan ko within 10 days. Nakapag-file ng case at naituro niya kung sino gumawa sa kanya. Noong siya ay mamatay after 10 days, nakabangon pa ho yun. Naglalakad within 10 days. Kaya yung medical legal, yung doktor po sa autopsy, hindi siya makapaniwala. Kasi nung tinignan yung kanyang autopsy, nung tingnan yung kanyang utak, ang ipinakita ko sa akin ng doktor, ang sabi ng doktor, napaka-imposible, pastor. Na sa loob ng 10 araw ay mabubuhay pa ang pinsan mo. Napaka-imposible. Sapagat sa dami ng blood clot at napakalalaki sa kanyang utak, hindi ko alam kung paano siya nabuhay.
Kaya nga ho sabi ko, this is God's miracle and God's divine intervention. Why? Sapagkat hindi ho namin alam kung sino gagawa sa kanya nun. Pero siya pa ho ang nakapag-file ng case, siya pa po ang mismo pumunta ng presinto, and within 10 days, nabuhay po siya. Ang himala ay hindi talaga kayang higtan ng science. Ang doktor mismo ang nagsasabing napaka-imposible po, Pastor. Pero naganap at nangyari within 10 days, nabuhay ang pinsan ko't nakapag-file pa ho ng case. Isang patunay lang na ang himala ng Diyos ay nagaganap sa lahat ng anggulo ng buhay ng bawat isa po sa atin. In Deuteronomy chapter 10 verse 21 ng NIV translation, bago ko lang ho ituloy yan, ay gusto ko lang hong basahin yung yung pinagkunan ng ating pinakatema in Mark 16:17-18, ng NIV translation and verse 20. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Then the disciples went out and preached everywhere. And the Lord worked with them and confirmed His word by the signs that accompanied it. Maging ang mga alagad ay nakaranas ng tinatawag na pagsama ng Diyos ng kanyang himala. After the preaching of God's word, of His word, signs, wonders, and miracles ay naganap kabi-kabila sa pangangaral ng mabuting balita. At ang lahat ng mga nananalig at nananampalataya ay nagtanda ng tinatawag na pagpapagaling, pagpapalayos ng demonyo sa pangalan ng Panginoon. At kung sakali makainom ng lason na hindi sinasadya, ay hindi matukaman ng ahas, ay hindi mamamatay, sapagat ang pangako ng Diyos, meron siyang God's divine intervention sa buhay po ng bawat isa po sa atin, or God's divine protection. At ang mga alagad, mismo sila nakaranas ng tinatawag na kabi-kabilang himala. Every time na magpipreach sila ng Word of God, ang mga himala ay nagaganap sa kanilang mga buhay. Congratulations so kahapon sa mga natuloy sa ating evangelism. Sapagat ang totoong himala ay wala po sa loob lamang ng church. Ang totoong himala at ang pinakamaraming himala na nangyari sa ating kasaysayan, wala ho sa loob ng church. Nangyari ang maraming himala sa street, sa community, sa mga tao kung saan tayo pumupunta, sapagat yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. They preach the Word of God everywhere. With signs, wonders, and miracles, pinatunayan at kinonfirm ng Diyos na totoo ang salita na ating ipinapangaral. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. In Deuteronomy 10 verse 21 NIV, He is your praise, He is your God, who perform for you those great and awesome wonders you saw with your own eyes. He is your praise. He is your God who perform for you those great and awesome wonders you saw with your own eyes. Kaya tayo ho, ang ating tinatawag na paglilingkod ay markado ng kasaysayan ng himala, maging ang mga nauna ho nating mga magulang, mga mananampalataya. He is your praise, He is your God who performed for you those great and awesome wonders you saw with your own eyes. With your own eyes. Alam niyo po, sa banal na kasulatan, kapag titingnan natin, ang mga greatest miracles in the Bible ay napakarami po. Dadaanan ko lang ho ang ilang mga pag-aaral. Nang sa gayon lang po ay makuha lang ho natin ang pinaka-gist ng mensahe ng Diyos this morning. Isa ho sa greatest miracles in the Bible, ang sabi ho ng ilang mga pag-aaral, ay ang tinatawag na sun stood still in Joshua chapter 10, 12-14. Nang patigilin ni Joshua ang araw sa rurok ng kalangitan. Kaya ho maraming nagsasabi, kaya ho tayo meron tinatawag na leap year, every 4 years, doon lang dumarating ang February. Ano nga ho uli? Parang hindi nyo kabisado. Sino ho may birthday ng February 29? Pakataas ang kamay. Wala. Pagkakaho ang birthday nyo, February 29, every 4 years lang ho kayo tumatanda. Mas ho kayo, tawag doon, mas lamang kayo sa amin. Mas lamang kayo. Dahil sa kasaysayan, pinahinto ni Joshua sa rurok ng kalangitan ang tinatawag na sikat ng araw, hiniling niya sa Diyos, ginawa naman ng Panginoon.
Wala ho nangyari sa kasaysayan. Ang sabi nga ho ng banal na kasulatan at hindi na muling mangyayari pa. In-honor ng Diyos ang prayer ni Joshua. Parting of the Red Sea, kabisado natin in Exodus 14, nang dumaan ang mga Israelita, doon mismo sa dagat, hinati ng Diyos. Alam niyo po, ang sabi ho ng mga Bible scholar, yung tubig magkabilang side ay naging parang pader ng mga Israelita. Nang hatiin ng Diyos ang tubig sa dagat. Parang naging pader. At ang sabi ho ng ilang mga malikhain ng isipan, kapag itinuturo ito sa mga bata, sa children ministry, para daw nakikita pa ng mga Israelita na sa kabila ng tubig magkabilang side, naroroon ang tinatawag na mga isda at malalaking isda. Even daw ang mga whale. Why? Kasi dahil transparent, pero hindi sila nababasa at hindi tumatalukbong ang tubig sa kanila. Ang isa pang himala doon, dumaan ang mga Israelita sa dagat na tuyot ang gitnang kanilang dinaraanan. Imagine that, tuyot, walang basa, nakadaan ho sila. Iyon ang isang himala na nangyari sa banal na kasulatan, parting of the Red Sea. Ano po? The movement of the sun's shadows backward 10 times, or 10 steps in Isaiah 38, 7-8. It is about the movement of the sun's shadow backward 10 steps. Nagkaroon ng movement ang tinatawag na sun's shadow, backward 10 steps. One of the greatest miracle. Pangapat, the resurrection of Christ na itinuturing. Dahil for the first time in the history, ay nangyari at naganap ng isang patay, ay muling nabuhay at nakita mismo. In Matthew chapter 27, alam natin, nakita mismo ng mga bantay bilangguan na nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. And pagdating ng chapter 28, makita natin ang mga alagad, even si Mary Magdalene, nang pumunta doon sa tomb, wala si Jesus. Nabuhay na maguli. Bagamat ang ginawa ng mga Sinedrin na mag-report ang mga bantay bilangguan o bantay libingan, ay sinabi ng mga namumuno na huwag nyo ipamamalitang nabuhay ang Jesus na yan. Ang sabihin nyo, ang ipamalitan ninyo, siya ay ninakaw. Ninakaw ang kanyang bangkay. So binayaran ng mga high priest ng Sinedrin ang mga bantay libingan para ipamalita na siya ay ninakaw ang kanyang bangkay. That's the reason kung bakit hindi naniniwala ang mga Hudyo until now na si Jesus ang Messiah. Sapagkat ang alam nila, walang Jesus na muling nabuhay. Kaya sa New Testament, kapag ikaw ay nangaral na si Jesus ay muling nabuhay, pwede kang paputulan ng ulo. Pwede kang gawa ng hindi tama ng Roman Empire. Nangyari ho yan. Alam ho natin, kaya nga ho, madalas natin bigyan ng diin yung Romans 10 verse 9. Crucial ang talatang iyan, sapagat yan ay isinulat ni Pablo sa Roma, nang sabihin niyang, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and you believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Bakit crucial yung talata? Sapagkat kapag pinaniwalaan mo na may ibang Diyos malibang kay Caesar, at naniwala ka pa na ang Jesus na ito'y muling nabuhay, pwede kang putulan ng ulo sa panahon ng Roman Empire. Isa din ho sa pinag-aaralan ng ilang Bible scholar ang reason kung bakit talaga nagdesisyon si Emperor Nero na paputulan ng ulo si Pablo ay ang dahilan din ng tinatawag na malawakang evangelism sa loob mismo ng Roman Empire at maraming taong naniniwalang si Jesus ay nabuhay na maguli. Kaya ho, natatandaan natin ng si Esteban doon sa Book of Acts ay binato hanggang mamatay ang isang reason ng pagkagalit ng mga namumuno nang sumigaw siya na, I saw Jesus standing at the right hand of the Father. Dahil yun po ay isang pagdedeklara na naniniwala kang si Jesus ay nabuhay na maguli. Kaya ho sa New Testament, maraming taong takot na mangaral na mabuting balita bago bumaba ang Holy Spirit dahil walang tinatawag na boldness, takot sila dahil pwede silang ipapatay. Pwede silang ipapatay. Kaya nga yung mga disciples natakot before, wala pa yung issue ng resurrection. Nung ipapatay pa lang si Jesus, marami ng disipulo ang natakot sapagkat pwede rin matulad sa kanila. How much more
yung panahong ituturo mo pa na si Jesus ay nabuhay na maguli. So isa ho sa greatest miracle in the Bible ay ang tinatawag na resurrection of Christ. The feeding of 5,000, alam natin in Mark 6:35-44, nang magpakain ang Panginoong Jesus ng 5,000 katao at may mga sumobra pa. Magmula sa 2 tinapay, 2 tinapay at 5 isda. Tama ba ako? Hindi ba ako baliktad? The feeding of 5,000. Sa Bible, meron din tinatawag tayong mga types of miracles. Hindi ko sinulat yung iba. Dadaanan ko lang ho lahat ito dahil wala ho dito ang pinaka-main point ng aking topic. May types of miracles po in the Bible at ang tinatawag po nila ay creational miracles. Psalm 89 verse 5, na alam po natin ang lahat ng bagay ay by His Word. In Genesis chapter 1, nilikha ang lahat ng bagay by His Word alone. Sa pamamagitan ng Kanyang salita, lahat ay nalikha. Creational miracles. Pag sinabi ng Diyos, let there be light, let there be a firmament, nangyayari at nagaganap. And the light and the firmament was. Ganong kamakapangyarihan ang Diyos. May creational miracles. Kaya naniniwala din po tayo until now, up to the present, doon sa tinatawag na created miracles. Ano yung created miracles? Yung tinatawag na kung wala kang kidney, kayang gumawa ng Diyos ng kidney. Kung wala kang lungs, kayang gumawa ng Diyos ng lungs. Kung wala kang liver, kayang gumawa ng Diyos ng liver. O kayang dugtungan, o kayang palakihin kung maliit, o whatsoever. That is a created miracles na tinatawag. So, creational miracles. Meron din tinatawag na sustaining miracles. Everybody say, sustaining miracles. Dahil sa Hebrews chapter 1, verse 3, letter B, and Colossians 1:15-17, hindi ko na babasahin, tumutukoy po yan that Jesus Christ sustaining all things. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nalikha by the Word of God, by His Word. But in John chapter 1, verse 3, Jesus Christ as the center of God's creation, He is the one also who sustained the whole universe, the creation of God. So, ang Panginoong Jesus mismo ang nagsusustain ng creation ng Panginoon. Imagine that. Kung tayo ay naniniwala na meron tinatawag na solar system, na meron tinatawag na 9 na planeta sa old belief, ngayon ay 8 na lamang. Kung sabihin man natin 8 man o 9 yan, sa solar system, meron tinatawag na kanya-kanyang orbital ang lahat ng planeta. Hindi nagkakabanggaan. Sustaining all things, hindi nagkakabanggaan. Pati yung distansya, yung lapit ng bawat isa. Imagine niyo po yun. Tayo po ay nasa solar system, ang Earth. Bahagi ho tayo sa umiikot sa orbital. Kaya nga ho, kapag pag-aaralan ho natin, hindi naman ho talaga araw ang kumikilos. Ang mundong ating ginagalawan ang umiinog. Andyan po ba tayo? So pag pinapag-aralan natin, umiikot ang ating mundong ginagalawan sa lahat ng orbit, sa lahat ng orbital. And imagine niyo po, ang mga planetang kasama natin sa solar system, hindi naman lahat ay naaabot ng ating mata. Hindi naman lahat ay nakikita ng ating mata. Napakalayo ng pagitan. Millions millions of years na tinatawag. Ang layo ng pagitan. Ang pamilyar lang naman ho tayo lagi ay nababanggit sa atin, Mars, Mercury, minsan nakikita ng ating mata, pero yung tinatawag na ibang planet, yung Pluto, yung ibang planeta, hindi naman malinaw talaga kung nakikita ng ating mata, bagamat sinasabi ng science, minsan naabot ng ating pananaw. Nasa solar system lang ho tayo nun. Imagine niyo po. And within the solar system, matagal ko na ito laging binabanggit sa inyo, ang naabot lang ng ating mata ay yung kaya lang abutin. Pero ang solar system mismo ay nasa isang galaxy, the Milky Way Galaxy. Imagine niyo po, ang Milky Way Galaxy ay napakalaking galaxy. Ang solar system ay nasa dulo lang ng spiraling arm ng Milky Way Galaxy. Nasa bandang dulo lang. Meaning, napakalawak ng Milky Way Galaxy. Kaya nga sabi ng science, before ang pag-aaral, 20 years before ang pag-aaral, ang Milky Way Galaxy, kapag ikaw ay nasa Earth at ikaw ay tumingin doon sa kaitaasan, sa kadiliman, sa hating gabi, maaabot ng mata mo, pwedeng masulyapan ng mata mo ang tinatawag na 200 billions of stars in the Milky Way Galaxy na kayang abutin ng mata mo. But
beyond that, yung tinatawag na the nebula, the black hole, ang sabi ng pag-aaral ng science, merong another 200 billions of stars na hindi na kayang abutin ng mata ng tao. At ang sabi ng pag-aaral ng science, and out of 200 billions of stars beyond nebula, meron tinatawag na there are 6 millions of stars that are planetarium like ours. Planetarium like ours. Ibig sabihin, pwedeng may kagaya ng solar system. May mga buwan din sila. 6 millions of these stars are planetarium. Nasa loob lang ng isang Milky Way galaxy. Sa huling pag-aaral, ang galaxy in the universe ay inaabot ng 200 billion to trillion times ang dami ng galaxies in the whole spectrum of the whole universe. Ang hirap pong paniwalaan nun kapag hindi naabot ng isipan mo yon. Kaya nga maraming scientists pinipilit na patunayan na there is no God. Later on, din nila mapatunayan. Sapagat habang pinag-aaralan nila, lalo nilang napapatunayang there is God. Dahil may limitasyon ng kanilang isipan. Napakalawak. Tapos ngayon, magmamalaki ka sa Diyos at magdududa ka na hindi niya kayang gawin ang lahat ng bagay. Naku po, nakakakilabot yun. Dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran ay napakalaking Diyos. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Mas malakas po dyan. Praise God, praise God, praise God. Sustaining miracles. Meron din tinatawag na providential miracles. Providential miracles. Pag sinabing providential miracles, parang kagaya din nung nangyari in Matthew 17:27 letter B, yung binanggit ni Jesus na take the first fish, you cut open its mouth and you will find a 4 drachma coin. Alam ni Jesus kung nasaan yung coin naroroon sa bibig ng isang isda. Providential miracles. Dahil ang Diyos ay nagpo-provide sa mga sitwasyong hindi ho natin inaasahan. At kaya din gamitin ng Diyos even ang nature, even ang mga nilikha niya, like what had happened to Prophet Elijah. Ang inutusan ng Diyos na magdala ng pagkain sa kanya ay ang mga uwak. Mga jindat, no? Uwak mismo ang inutusan ng Diyos. Meron tinatawag na providential miracles ang Lord. Meron din tinatawag na predictive miracles. Ganon din ho, kagaya nun sa bibig. Yung providential and predictive miracles, almost the same kagaya dun sa sinabi ni Jesus na kuhanin mo yung coin sa bibig ng isang isda. Alam ni Jesus kung saan nararoon. Predictive miracles. Hindi ako masyadong maglilinger dyan dahil gusto ko lang hundaanan yan. Then meron din tinatawag na suspension miracles na kaya din gumawa ng Diyos to suspend everything. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na matutuloy. But kaya i-suspend ng Lord. Ako naniniwala, one of the great example of suspension miracles is the life of King Hezekiah. And he adds another 15 years ang kanyang buhay, bagamat dapat mamamatay na. God can suspend everything for the sake of His people. Amen? Kaya nga napakapalad rin ho ng mundong ating ginagalawan ngayon ng generation. Hindi nagaganap ang rapture of the church ng sa kagustuhan lang natin. Na kapag tayo nahirapan, Lord, mag-rapture na. Maranatha, dinideklara natin, come Lord Jesus. Alam niyo ho, kung gagawin ng Diyos yun, maraming pupunta ng impyerno kagad ngayon. Kaya tayo, thankful pa rin tayo, kahit tayo nahihirapan sa labang buhay pananampalataya, handito pa rin ho tayo. Hindi ho dahil tayo gustong pahirapan ng Diyos, kundi dahil may inaalala ang Diyos na mga hindi pa naligtas. Amen? Kaya ang Diyos napakadakila talaga, punong-puno ang puso ng pag-ibig at ng pagmamahal. Meron din tinatawag na types of miracle in the 4 Gospels, and that is healing miracles. It is about curing of physical impairments and illnesses. Maraming pinagaling ang Panginoon physically. Meron ding exorcism, casting out of demons and unclean spirits. But take note, we're not, listen carefully, ito po ipag-aaral ng ilang Bible scholar, but in the JIL Church, we're not applying the principles of exorcism in casting out of demons. Kasi ang principles ng exorcism na ginagawa ng ibang churches ay angel of the Lord. Tabakin mo siya ng tabak ng Espiritu Santo. Ang gagawin naman ng mga inaalihan ng demon,
gaganon pa. Palutangin mo siya, exorcism eh. Paikutin mo ang ulo, wala hong ganon sa GIL. Tayo po, we are using only the name of Jesus in casting out of demons. Amen? Dahil yun ang command ng Panginoon. In my name, you can cast out demons. Kaya nga tayo, hindi rin tayo nagle-lay hands ng kamay sa mga inaalihan ng demonyo. Hindi tayo nagpapatong ng kamay. Pag kami inaalihan ng demonyo, hindi pinapatungan ng kamay yun. Baka sa'yo lumipat yun. Casting out of demons lang. Very powerful ang pangalan ni Jesus. And no need rin na tayo no need rin na tayo ay parang yung nagmamakaawa. Meron kasing ganitong Kristiyano Pastor, pwede ho bang pumunta kayo sa bahay namin? Bakit? Kasi parang may duwende ho sa amin likuran. May duwende. Okay. Sabi niya, pinayuhan po ako ng mga kapitbahay ko para daw po hindi kami gambalain. Pakainin ko. So, dinadala niya ng mga prutas sa likuran. Tuwing umaga, nagtataka siya. Nawawala ang mga prutas. Totoo talaga, Pastor, kinakain talaga. Hindi man lang nag-isip no? Kung spirit ang mga totoong meron sa bahay mo, ba't naman nila makakain ng physical na pagkain o literal na pagkain? Common sense lang ng konti. Tapos ako, Pastor, nag-pray ako. Ang sabi ko po, pwede ho ba, huwag nyo na kaming gambalain. Dito, dyan lang po kayo, okay, hindi po namin kayo papalayasin. Aba, gusto pa kasama ang espiritu ng demonyo. Hindi papalayasin, baka may gumagawa sa inyo ng ganyan yan. You can cast out demons in the name of Jesus. Hindi mo kinakailangan makiusap sa demonyo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nakikiusap. Ang pangit no, anak ka ng Diyos, nakikiusap pa sa demonyo. Huwag ka nakikiusap. Yung mga nakikiusap po, baka ho kayo kakampi nung kabila. Walang nakikiusap na anak ng Diyos. Dahil tayo po ay tinubos ng dugo ng Panginoon Jesus. We are purchased and redeemed by the blood of Jesus, so no weapons of the enemy can ever prevail against us. Amen? Kaya nga ho, wala ng Kristiyano nagpapatingin pa sa mediko at albularyo. Amen? Amen? Yung iba, pagka hindi gumagaling pat, nadidelay ang pagpapagaling may bumulong lang. Oy, may magaling doon. Pag hinipukat, sinabiyang magaling ka na. Wag ko kayo, walang gano'n. Yung iba, hilot. Yung hilot, okay lang, pero pag ang hilot meron ng prayer, hindi mo naman naiintindihan, wag ka nang papahilot. Pag tinanong may manghihilot ko, ano yung pinagpe-pray niya, hindi din niya naiintindihan yun Okay, huwag kayo kagad palapatol. Sorry ho sa salitang kanto. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag kang palapatol, kapatid. Baka maging katol. Mahirap ho yan. Huwag kayong palapatol. Dahil ang palapatol ho, mapapahamak. Go back to the Word of God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, go back to the Word of God. Nature ng miracles, yung tinatawag na calming storms. Nature miracles, calming storms, feeding multitudes. Ibig sabihin, sa mga ginawa mismo ng ating Panginoon Kristo, pinatahimik ang dagat, pinatigil ang unos, nangyari po yan, nature miracles ang tawag ng ilang pag-aaral ng Biblia. Yung restoration miracles, raising the dead, restoring to life. Yung mga binuhay ni Jesus mula sa kanilang kamatayan, nangyari po yan. Sa four Gospels, meron pong pangyayaring ganyan. So, yung miracles over nature, miracles of healing, miracles of provisions, napakarami po niyan in the New Testament and even in the Old Testament. So, lahat ng iyan, na miracles na yan, ay nakita at nangyari at naganap sa kasaysayan ng Old and New Testament. Lahat po ng miracles na yan. But kapag pinag-aralan natin ang 3 John 2 ng King James Version, meron tinatawag na holistic miracles of salvation o holistic salvation. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Yan po ang sinabi ng 3 John 2 ng King James Version. Kapag pinag-aralan po natin ang tinatawag na miracles o ang salvation, kapag ang pinag-usapan ay miracles of salvation, holistic. Ang ibig sabihin ng holistic, pagka ikaw ay iniligtas ng Diyos, physical mo, social life mo, spiritual mo,
emotional mo, kasama yun sa inililigtas ng Lord, even your intellectual. Even your intellectual. Kaya pag minsan may problema sa pag-iisip, may problema sa emosyon, yung nakakaranas ng depression, dapat pag alam mo na tumanggap ka ng salvation sa Panginoon, kasama yon sa miracles of salvation. Yung tinatawag na holistic salvation ng Panginoon. Holistic salvation of miracles. Ibig sabihin, lahat ng parte ng buhay natin, pinagaling ng Diyos. At hindi lang yung ating kaluluwa ang pupunta ng langit at maliligtas. Napakarami po. Sa banal na kasulatan, sundan niyo po ako sapagkat halos lahat na binabanggit ko sa inyo. Ang akin ng topic isang slide lang. Lahat na binabanggit ko sa inyo ay ililid lang tayo doon sa pinaka-gist na mensahe natin this morning sapagkat mahalaga lang kung daanan natin lahat ito para maintindihan po natin ang mensahe ng Diyos ngayong umaga. Sa banal na kasulatan, ang miracle spoken cause people to believe. The healing of Aeneas o Aeneas, ang sabi ng ibang pronunciation. Makikita po natin yan in Acts 9:32-35 ng NIV translation. As Peter traveled about the country, he went to visit the Lord's people who lived in Lydda. There he found a man named Aeneas o Aeneas, ang sabi ng iba, who was paralyzed and had been bedridden for 8 years. 8 years. Paralyzed. Verse 34. Aeneas, Peter said to him, Jesus Christ heals you. Get up and roll up your mat. Immediately, Aeneas got up. All those who lived in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. Lahat ng naroon halos na nakakita ng himala na numbalik sa Diyos. So ang effect ng miracle was powerful. Because all the people in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord based on what they saw. So, makikita natin, ang miracles in the New Testament nagkokos sa mga tao ng tinatawag na pananalig at pananampalataya. But listen, hindi sa lahat ng pagkakataon. Maraming nakakita ng himala pero hindi rin naman talaga naniwala sa Diyos. Mamaya ho ay makikita natin yan. Even in the Old Testament, ang mga Israelita dumaan na nga sa dagat na puli. Nakakita na nga ng maraming himala, ang tuwing umaga, bumababa ang coriander seed, ang mana. Walang kahirap-hirap. Every morning, how can you imagine, part of the providential miracle ng Lord, at maging doon sa tinatawag na types of miracle pagdating sa nature, every morning, bumababa magmula sa langit, ang mana, ang galyetas, ang sabi na iba, parang galyetas, like a coriander seed, every morning, kumukuha na lang mga tao para iluto. Nung humiling sila kay Moses ng meat, lahat ng pugo bumababa ng kusa. Lahat ng pugo bumababa ng kusa. Huwag niyo hong itatry, baka naman itry ng iba na sa gusto niyo mag-business ng pugo. Lord, ngayong umagang ito, ang dalangin ko papababain mo po sa lugar namin ng 100,000 pugo. Sa panahon po nila nangyari yun, lahat ng pugo. Gusto ho nila ng meat No? Actually, walang talino sila Imagine niyo po, bagamat kailangan nila ng protina, nasa wilderness sila, ang hindi rin pa nila pugo na madali silang ma-heart attack. Sa init ng panahon. Maraming Kristiyano, ganun din. Ang gustong kainin ay yung pampalapit kay Jesus. Draw me nearer to you. Maraming ganun. Ang himala, sa panahong ito ng Acts chapter 9, nag-cause sa mga tao ng paniniwala sa Diyos, na numbalik sa Lord. Nakaranas ng tinatawag na touch ng Lord because of that miracle. So maraming nagsisi ng kanilang kasalanan. Yung raising ni Tabitha, kung natatandaan niyo po, yung muling pagkabuhay ni Tabitha, in Acts 9:36-43 NIV translation, in Joppa, there was a disciple named Tabitha. In Greek, her name is Dorcas. She was always doing good and helping the poor. So ano ginagawa lagi niya? Always doing good and helping the poor. So mabuti ang kanyang kalooban. Talagang tumutulong. Talagang meron tinatawag na doormat principles. About that time, she became sick and died. And her body was washed and placed in an upstairs room. So, to cut the story, namatay si Tabitha o si Dorcas. Lydda was near Joppa. Malapit lang ang Lydda sa Joppa. So when the disciples heard that Peter was in Lydda, tingnan niyo po, ito yung panahon ng katindihan ng kilos at galaw ng Diyos in the life of Peter.
Humiling ang mga Kristiyano sa Joppa na, please, nag-request sila kay Peter na baka po pwedeng pumuntahan mo kami dito. Ipag-pray mo lang, itouch mo lang ang buhay ng isang alagad ng Diyos, ng isang disipulo. Please come at once. Yun ang kanilang plea kay Peter. Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. So naroon na ang lahat ng pagdadalamhati. Pati yung mga mababutit, magagandang alaala ni Dorcas ay inaalala ng maraming kababaihan at nagiiyakan upstairs. Peter sent them all out of the room. So pinaalis mo na ni Pedro ang lahat ng mga tao sa lugar. Then he got down on his knees and prayed. Sila lang dalawa ni Dorcas. Turning toward the dead woman, he said, Tabitha, get up! She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called for the believers, especially the widows, and presented her to them alive. So si Dorcas, si Tabitha, ng time na ito, ay nabuhay. This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. Everybody say, many people believe in the Lord. So napakaraming taong naniwala din sa Diyos because of that miracle, because of that wonders. Dahil nakita nila, wow, grabe, patay na, nabuhay pang magmuli. Patay na, nabuhay pang magmuli. Ang Diyos, kaya ko talagang gawin yun eh. Naalala ko, with due respect, babalikan ko lang, andiyan dyan si Brother Crispin eh. Andiyan dyan sila Sister Jo, sila Sister Chris Joy, sila Joy. Alam natin, nangyari kay Brother Crispin, 50-50 in the hospital. No? Sinabihan ng doktor na wala na mangyayari. Wala na. As in, nasa Sacred Heart sila nung una, nung malaman ko ho yun, ako ho ay naglalaba ho ng damit ko nung time na yun eh. Yun ho yung time, kung natatandaan ninyo, Monday yun, tanda ko yun. Sunday, may isang nakaupo dito na isinama ng anak ni Sister Norse Bilarde. Andito ba si Sister Norse Bilarde? Wala. Sinama ng anak ni Sister Norse Bilarde. Alam natin yung nangyari nung Sunday na yun. May isang nakaupo dito sa unahan, at nagkataong ako ho ang nag-close in prayer. Nagpresenta ako na mag-close in prayer o magwe-welcome sa first timer. Meron isang first timer na sinama rito. Siyempre, winelcome natin. Ipinakilala natin kung ano GIL. Tapos biglang tumayo, nagsalta yung anak ng Sister Norse Bilarde. Ang sabi niya, naku, Pastor, sorry ho, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Siya po ay bingi at pipi. Sabi ko, hindi mo kagad sinabi. But the Holy Spirit whispered in my ear, bumaba ka, just pray for her. So, kung natatandaan nyo, binaba natin dito yon, pinag-pray natin. On the spot, nung pinasabi natin ang pangalan ni Jesus, nung sinabi kong say Jesus, narinig niya ako at nasalita pa niya yung pangalan ni Jesus. Gumawa ang Diyos ng himala on the spot. Natatandaan niyo po yan? Palakpakan natin ang Lord. Tapos, kinabukasan, si Brother Crispin, biglang ganun yung nangyari. Ang prayer ko sa bahay, sabi ko, Lord, katatapos mo lang gumawa ng himala, huwag mong ipahiya ang pangalan mo at this point of time, anak mo pa. Dahil sabi ng mga doktor, 50-50, wala na raw. Pagdating nga namin sa kabilang hospital ng De Los Santos, nang tanongin namin ng doktor, hindi na niya masabi ang salitang 50-50. At challenge pa na, willing pa ho ba kayong ipasok sa ICU? Dahil pag tinanong namin, hindi na niya masabi kung 50-50. Meaning, lalong yung doktor ng De Los Santos, tama ba ako, De Los Santos, nga ba Chris Joy yun? Sa Malolos. Lalong, yung doktor doon, lalong nawala ng paniniwala, mabubuhay pa si Brother Crispin. Take note, si Brother Crispin ho ay hindi espiritu naglalakad lang dyan. Ha? Baka lang yung iba ma-misinterpret nyo. Totoo ho siyang buhay. Si Sister Jo, nagalit nga sa doktor nasabihin ng doktor na wala ng pag-asa. Sabi niya, hindi po kayo Diyos. Inilaban ho natin ang prayer yun. After 7 days, bumangon si Brother Crispin. Kayang gumawa ng Diyos ng himala Kayang gumawa ng Diyos ng himala. Yung imposible. Nakasira pa nga si Brother Crispin
ng stretcher sa sa Sacred Heart Kasi pag nagwala si Brother Crispin, may pumipigil sa ulo, tigisa sa kamay, may pumipigil sa paa. Noon ako ay mag-try na pumigil sa kanyang katawan. Lahat ng muscle ko parang nasira Sa lakas niya, bumabangon siya ng kusa. Pag lahat ng sipain niya, walang pwedeng pumigil sa kanya. Sabi ng doktor, the more na parang nagkukumbulsyon siya, seizure, lalo po siyang delikado. Pwedeng anytime mauwi siya sa kamatayan. But truly, God is good. Si Brother Crispino hanggang ngayon buhay. Amen? Palakpakan niya natin sandali ang Lord. Maraming tao nung makita na si Dorcas na buhay na maguli, naniwala sa ating Panginoong Hesus. Naniwala. They believe sa ating Panginoon. Pero, iba ang miracle pagdating kay Cornelius. Listen carefully. Papunta na ako sa pinaka-gist na mensahe ng Panginoon. In Acts chapter 10, verse 1 up to 48, makikita natin dyan ang buhay ni Cornelius. Si Cornelius, pag pinag-aralan natin, sabi ng verse 2 ng NIV, he and all his family were devout and God-fearing. Listen carefully. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Tatanungin ko kayo, sa palagay nyo, si Cornelius, ligtas o hindi? Sa verse na yan. Sige ho. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Unang tanong. Sa palagay nyo, sa verse 2 na Acts chapter 10, ligtas si Cornelius? Pangalawang tanong. Sa palagay nyo, kailangan pa ni Peter na pumunta sa kanya? Listen carefully. Chapter 9 and chapter 10 ho, ang ating pinapag-aralan ng Book of Acts. Dinadaanan ko lang ho dahil mahaba ho ito, kaya ho, kukunin lang natin ang pinaka-gist ng mensahe ng ating Panginoon. Ano po? Sa Acts chapter 10, chapter 9, while Peter ay alam nating maraming ginawang himala, pagdating ng chapter 10, si Cornelius, ito ang lifestyle ng kanyang buhay. Ang buong pamilya, devoted sa Lord, may takot sa Diyos, nagbibigay sa mga nangangailangan, at nananalangin regularly sa atin hong Panginoon. Nananalangin regularly sa atin hong Panginoon. Yun yung kanyang style ng kanyang buhay. Hanggang sa siya ay nananalangin, ay biglang ipinakita sa kanya ng Lord sa vision na magpadala ka ng mga tao mo, 2 to 3 men, if I'm not mistaken, 3. Padala mo kay Peter sa ganitong lugar. Pasundo mo si Pedro, papuntahin mo dito. Kailangan mo siya. At merong, in paraphrase, merong gustong ipagawa ang Diyos sa kanya para sa iyong buhay. Alam ho natin yan. Ano po? Si Cornelius, nung time na yon, ang kanyang lifestyle, grabe ang pagtulong. So, nung nagkaroon siya ng vision na kailangan niya ipasundo si Pedro, hindi rin niya maintindihan bakit kailangan. Nagtataka siya. At inililid siya ng Lord na bakit siya kinakailangan papuntahin ng Lord, papuntahin niya at pasundo niya si Peter. And during the time, si Peter naman ay praying to the Lord rin. Sundan po natin ang pag-aaral. But before that, kapag pinag-aralan po natin, ano man ang estado ng buhay ng isang tao, ano man ang relihiyon mo, ano man ang kalalagayan mo, isa lang ho ang sinabi ng John chapter 3, verse 7 ng Good News Translation o ng God's Word Translation. Don't be surprised when I tell you that all of you must be born from above. Don't be surprised. Alam niyo po, doon po sa Bible ng Catholic with Apocrypha, na Good News Translation, almost the same ang translation. Ang ginamit din po dyan, do not be surprised because I tell you that you must all be born again. Nakapagtataka lang, kasi kahit sa Catholic Church, sa kanilang Bible with apocryphal books, nakalagay po mismo dyan, that all of you must be born again, pero hindi nila kayang ituro sa kanilang mga nasasakupan. So, mahirap sabihin full gospel kasi hindi mo kayang i-share ang katotohanan. Hindi mo matatawag na si Kristo ang sentro. Why? Hindi nga nila ito kinukot kahit kailan Takot silang daanan ito. Parang katulad rin ng ibang relihiyon, with due respect sa lahat ng naririto kung may baguhan man tayo.
na pinipili lang ang talata ng Biblia na ituturo dahil ayaw nilang daanan yung iba dahil sampal sa kanilang pananampalataya. Pero hindi po ganon ang totoong church. Dapat ang totoong church, Christ-centered, Bible-based Christian church. Hindi po pwedeng mamimili ka. Dapat full gospel. From Genesis to Revelation, itinuturo natin ang katotohanan. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. Someone said, the miracle which is the greatest miracle of all is no other than our salvation. The forgiveness of sins and salvation from the chains of hell is the greatest miracle. You know why? While Peter is praying during the time, pinakita ng Diyos sa kanya habang siya nasa rooftop. Si Pedro kasi ang ugali niya, alam niyo kung saan siya nanalangin? Sa bubong ng bahay. May ganun siyang style. Yun yung kanyang pinaka-lugar kung saan niya kinakatagpo ang Diyos. Habang siya nananalangin 3 times, may binababa ang Diyos ng mga hayop na hindi niya kinakain ayon sa kautusan ng mga Hudyo ng Israel. 3 times. Ang sabi ng Diyos, kumain ka, Pedro. Ang sabi ni Peter, no, hindi ako pwedeng kumain yan, marurumi yan. 3 beses. Ang sabi ng Diyos sa kanya, Pedro, ano mang bagay na nilinis ko ay malinis na. Hindi maintindihan ni Pedro ang vision na yon. After ng kanyang pakikipagniig sa Diyos, ang sabi ng Holy Spirit sa kanya, Pedro, bumaba ka. May naghihintay sa iyo. Sumama ka sa kanila. Yun yung pinapunta naman ni Cornelius para sunduin si Pedro. So walang magawa si Peter dahil leading ng Holy Spirit, sumama si Peter at pumunta sa bahay ni Cornelius. Pagdating doon, without knowing ni Peter, ang ginawa pala ni Cornelius, ang lahat ng kanyang kamag-anak, buong sambahayan, nasasakupan, pinapunta niya kaagad doon sa lugar na yon. Yun ang leading ng Lord. At kailangan nating marinig ang mensahe ni Peter kung ano pinapasabi ng Diyos. Kapag binasa niyo po ang buong chapter 10 ng Book of Acts, ang reason kung bakit ang Diyos ay gumawa sa buhay ni Cornelius, ang sabi ni Peter, alam niyo po, Cornelius, Brother Cornelius, alam niyo ba, yung ginagawa niyong paglilingkod sa inyong kapwa, naging offering sa Lord as an aroma para i-open ng Diyos ang salvation sa buhay niyo. Take note, pwede palang gumagawa ka rin ng kabutihan, pwede palang mabait ka sa ibang tao, pwede palang relihiyoso ka pa rin, pero pwede palang hindi ka pa rin palaligtas na tunay. Andyan po ho ba tayo? Kaya talaga palang hindi po pwedeng hindi ma-born again ang isang tao. Kapag ang isang tao hindi totoong nakaranas ng born again experience, pwede hindi pa rin pala talagang maligtas sa isang tao kahit may kabutihang loob na ginagawa. Andyan pa ho ba tayo? Kasi tama naman po, kung talagang kabutihan lang ang pagbabatayan, maraming tao, parang Robin Hood ng Tondo magnanakaw sa ibang barangay, tutulong sa kanyang sariling barangay. Sa kanyang sariling barangay, sinasaluduhan siya at pinapalakpakan. Kasi mabuting tao siya. Tumutulong. Pero talagang hindi pala talaga pwedeng maging daan ng pagtulong para masabi natin na ligtas tayo. Kaya pag binasa natin ang buong context ng Acts chapter 10, nagbigay ang Diyos ng pagkakataon kay Cornelius at sa kanyang sambahayan para magkaroon ng kaligtasan at marinig ang mensahe ni Pedro, ang mensahe ng tinatawag na kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya kung babalikan po natin ang chapter 10 na yan, dyan ho natin makikita na ginawa nila Cornelius, pagdating ni Peter, bigla siyang lumuhod at sinamba si Peter. Ang sabi ni Peter, no, huwag niyo pong gagawin yan. Kagaya niyo rin akong tao. Huwag niyong gagawin sa akin yan. So, ang ginawa ni Peter, sige, walang problema. Magsishare ako, magpipreach ako. Then nagpreach si Peter. Maraming kasama si Pedro na mga Kristiyano din. Siguro mga key leaders ng Joppa. Nagulat sila, while Peter is preaching, biglang bumaba ang banal na Espiritu Santo. At lahat nung naroong inimbitahan ni Cornelius, napuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Si Peter, natingin sa kanya mga leader, sabi niya, grabe yun. Why? Kasi nagpipreach pa lang. Nagpipreach pa lang. Remember, napakayaman ng biyaya ng Diyos. You know why? Kasi pag binasa niyo po ang buong chapter 10, pagdating ng verse 48, doon pa lang sila binautismohan ni Peter. Ang baptism in the New Testament
ay public declaration of faith and public repentance for your salvation. And yet, sa bandang huli ng verse, doon pa lang naganap ang actual na repentance and salvation ng mga tao na inilead ni Peter. Kaya binautismohan niya nung time din mismo na yon. And yet, napuspos muna ang mga tao ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Kaya kahit si Peter, nagulat sa nangyari at naganap. Why? Sino siya? Bakit ginawa ng Diyos yun? Sino siya para tanggihan ang mga taong itong hentil at hindi naman Hudyo, walang karapatang maligtas, doon sa ibinabasa sa kanya sa vision ng Lord na pinapakain sa ayaw niya kumain. Ang punto lang ng Diyos, sino ka ngayon, Pedro, para sabihin mo ang kaligtasan na hindi para sa kanila? Sino ka ngayon para sasabihin mo, mamimili ako ng maliligtas? Hindi ka pa nga nagbabautismo, parang yun ang ibig sabihin ng Diyos. Hindi ka pa nga nagbabautismo, pinuspos ko na sila ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Why? Dahil ang greatest miracle of all, the greatest miracle that ever happened in the New Testament, in the Bible, is no other than the miracle of salvation. Hindi may paliwanag ni Pedro, paano nangyari yun? Nauna pa ang kapuspusan bago ang repentance, bago ang water baptism. Samantalang natatandaan niyo po si Pablo, may mga na-meet niya sa mga Kristiyano, born again. Tinatanong niya, nabautismo ba kayo ng Espiritu Santo, ng Holy Spirit? Ano ho yun? Di ho namin alam yun. Ang alam lang po namin, bautismo ay ang bautismo ni John the Baptist. Nabautismo na ho kami sa tubig. Pero yun ang bautismo sa Espiritu Santo, hindi pa ho, hindi namin alam yan. Sabi ni Pablo, gusto nyo ba? So, nag-preach si Pablo, nag-pray, na bautismo sila sa banal na Espiritu Santo. Nauna ang water baptism before the Holy Spirit baptism. Pero kay Cornelius at sa kanyang buong sambayan, nauna ang baptism of the Holy Spirit bago mangyari ang water baptism. Ano ang point ko this morning? Listen carefully. Tama ho talaga si Pablo. Sabi na Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Ang salita po ng Diyos ay hindi ho dapat ikahiya ng kahit sino man. Dahil sa pangangaral po natin ng salita ng Diyos, maraming binabago ang Diyos at maraming pusong hinihipo ang Diyos sa pangangaral po natin ng mabuting balita. In Ephesians 2:1-6 ng NIV, but as for you, you were dead in your transgressions and sins in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Even when we were dead in transgressions, it is by grace you had been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. But, sabi ro, and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Sabi ng ilang Bible scholar, ang Ephesians 2:1-6 ay sumisimbolo sa tinatawag na the miracle of salvation. Why? Dahil kapag tinignan po natin mabuti, napaka-imposible, ayon sa pag-aaral ng maraming Bible scholar, na ang buong sangkatauhang dating patay na sa kasalanan, ay kaya pang buhayin ng Diyos ang kanyang espiritu at mabalik ang relasyon ng tao sa Panginoon. Kasi ang taong galing sa kasalanan, galing yung tinatawag meron tayong original sin, napakahirap talagang baguhin eh. Kaya nga ho, lagi natin tinuturo before, walang taong pwedeng magbago ng kanyang buhay. Ang pwede lang talagang magbago ng kanyang buhay ay ang Diyos at himala po yun. Kasi pag titingnan natin ang kasaysayan ng tao, sobrang sama talaga eh. Tayo, hindi naman tayo pinanganak na, lahat tayo, hindi naman natin alam ang katotohanan eh. Natural sa atin ang paggawa ng kasalanan, pangkaraniwan lang. Andyan pa ho ba tayo? Ang manlamang sa kapwa, ang magnakaw, lahat ng uri ng kasalanan, pangkaraniwan lang sa lahat ng tao. So, sabi ng mga Bible scholar,
isang himalang maituturing na ang isang espiritong dating patay sa kasalanan ay mabubuhay sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, magiging buhay kagaya ng Panginoon Jesus na nabuhay magmula sa mga patay. That is a miracle. At sinundan pa na, at yun ay dahil lang sa kahabagan ng Diyos. Kaya we have to be thankful to God eh. Sino mag-aakalang pwedeng baguhin tayo? Kung hindi ang Diyos, wala akong pwedeng magbago sa atin. Marami yung sa inyo dito, matatari tiyak before. Diba? Magagaspang ang pag-ugali. Walang pwedeng manalo sa labanan. Walang pwedeng manalo sa talaktakan. Talaktakan tuloy, sorry. Talastasan na sasabihin ko eh. Walang pwedeng manalo talaga sa paligsahan. Sabi nga, tuwing umaga, mas daig mo pa ang manok kung pumutak. Walang pwedeng manalo sa'yo. Wala naman kung pwedeng magbago sa buhay na ito maliban sa Diyos. Kaya minsan din natin naiintindihan ng Lord. Akala ho natin, yung proseso ng ating buhay dito sa lupa, walang pagdadaanan. Meron ho talaga, crucial. Bakit? Nasanay ho tayo mabuhay sa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Pagkatapos bigla kang ililipat from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Grabe po yun. Dating kaibigan mo si Satanas, ngayon hindi na. Ba't nga hindi magagalit sa'yo? Dati mong boyfriend, tapos bigla nakipag-break ka. Diba? Dating hindi mo naman kaibigan, bigla kang humiwalay. Sa pagtayo ho natin sa katotohanan ng salita ng Diyos, marami din ho magagalit sa atin. Ayaw ng demonyo yun eh. Nakita niyo naman na nangyayari maging sa political realm natin ngayon, sa political ng bansa natin. Grabe, di ba? Yung mga hearing sa Senado, sasakit ang ulo mo, kakamot ka na lang eh. Na nakakahiya, napapanood ng buong mundo. Yung ibang mga leader natin, nawawala na ng dignidad at moral sa sarili. Ang mahalaga lang, isave ang sarili nila. Meron namang mga ilang nanunungkulan, akala mo anong tapang na hinahabol ang isang akusado. Wow, hindi nyo kami maloloko, ganito. Pero ang totoo, behind the scene, involved din siya. Ako, pag napapanood ko, kumukuluho dugo ko eh. Maraming magagaling na aktor na mga politician na kunwari anong gagaling at kunwari galit na galit sa kasalanan. Pero ang totoo, behind the scene, kasabwat sila ng iba. Kaya nakakulo ng dugo. Kaya nga ho, pag ako tatanungin nyo, kahit akin naka-live, sa 2028, isa lang sasabihin ko eh. Dapat ang komandidato na talaga sa Senator Joel, baka sakali may pag-asa eh. Wala ka nang makitang pag-asa eh. Kapag ang naluklok sa susunod, sorry ho, hindi ako judgmental. Pero pag ang naluklok sa susunod ay ang nagpapasok sa China sa Pilipinas, baka ho isang araw magulat tayo, nagmamarcha sa street natin, lahat ng army ng China. Malungkot ho yun. Kaya nga ako kahit isang barangay captain na kakandidato ng Pangulo, mas boboto ko pa kaysa sa kanila eh. Magagaling lang silang aktor. Aktor ho silang magagaling magdrama. Kaya kayo, huwag kayo masyadong magpapapanood ng drama para hindi maging madrama din ang buhay. Nakaka-apekto ho talaga eh. Pag ako napapanood ko sila, tumataas ang dugo ko eh. Sa ulo eh, umakyat. Nakaka-ano eh. Tapos kunwari, akala mo anong gagaling. Pero ang totoo, behind the scene, kasabot sila. Lalo kang manggigigil. Talaga ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Kailangan kami lang. Hindi nga pwedeng umepal dito. Sorry ho sa salitang kantong iyan. Kami lang. Hindi ho po pwedeng ganun eh. Kaya dapat yung truth ma-expose talaga, ma-expose. Amen? Ma-expose. Hindi ho po pwedeng hindi. So in Matthew 12:39 to 14 ng New Living Translation, dito ho ako mag-e-end and listen carefully. But Jesus replied, only an evil adulterous generation would demand a miraculous sign. But the only sign I will give them is the sign of the prophet Jonah. Is the sign of the prophet Jonah. Ang sabi ho ng Matthew 12:39 to 40. Sundan ho natin yung verse 40. For as Jonah was in the belly of the great fish for 3 days and 3 nights, so will the Son of Man be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. Ito ho yung challenge ng mga Pharisees kapag ho pinag-aralan po natin in Matthew chapter 12. Challenge ng mga Pariseo si Jesus. Bakit? Ano ho ang nangyari at ano ang context? Sundan niyo po ako. Matthew chapter 12, 1 to 8, the disciples eat at the Sabbath. Para makuha niyo po yung mensahe.
Nakita ng mga Pariseo, pambihira. Araw ng Sabat, kumakain ang kanyang mga alagad. Ang sabi ni Jesus, bakit? Bawal bang kumain sa panahon ng Sabat kung nagugutom? Naalala niyo ba si David? Pumasok pa sa templo at kumain. Kino-question ho ng mga Pariseo ang pagkain ng mga alagad during Sabbath day. Sabi ni Jesus in verse 7 and verse 8, nakalimutan niyo yata, that I am the Lord of the Sabbath. Pero hindi pa rin naintindihan ng mga Pariseo. Pagdating ng Matthew 12:9-13, Jesus heals on the Sabbath day. So nagalit na naman ang mga Pharisees. Pinagaling niya yung man with a deformed hand. Bakit ka nagpagaling during the day of Sabbath? Ano ang reason? Ba't mo ginagawa yan? For what authority? Kanino ka kumukuha ng authority? Ano po? Pagdating ng verse 14, then the Pharisees called a meeting to plot how to kill Jesus. Sinamari ko lang ho yan para makuha niyo po. Summarize lang po yan. So, pagdating ng verse 14, nag-meeting sila. Paano ba natin talaga papatayin itong Jesus na ito? Kasi kung ano-ano itinuturo sa atin. Binabago ang ating relihiyon, ang ating paniniwala, at ang ating tradisyon. Pagdating ng 22-37, sorry po, Matthew 12 lang din po yan. Jesus and the Prince of Demons. Nagpalayas naman si Jesus ng demonyo, yung inaalihan ng demonyo. Pinalayas ng ating Panginoong Jesus. So, ang tinatanong ng mga Pariseo, kanino ka bang authority kumukuha para gawin mong lahat yan? Kumain ng mga alagad mo during Sabbath. Nagpagaling ka during Sabbath. Nagpalayas ka pa ng demonyo. Sabi ni Jesus, hindi ba masigit kayo matuwa dahil nangangailangan ng mga tao? Hindi ba pagka kayo meron tupang nahulog sa bangin, ano gagawin nyo? Ihintayin nyo bang matapos ang Sabat bago nyo kuhanin? Of course, hindi nyo gagawin kasi ililigtas nyo ang buhay. Hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa dito sa inyong tradisyon? In paraphrase, ang sabi ni Jesus. So tinatanong siya, anong authority meron ka para sabihin mo sa amin yan? At anong authority meron ka para gawin mo yan? So, tingnan natin. Let us not miss the central message ng Matthew chapter 12. Sa verse 41, ang sagot lang ni Jesus sa kanila, for us Jonah was in the belly of the great fish for 3 days and 3 nights. So will the Son of Man be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. His powerful words. His powerful words in Matthew 12:41 to New Living Translation. Listen carefully. Pagdating ng verse 42, ang sabi ng Panginoon Jesus, the people of Nineveh will stand up against this generation on Judgment Day and condemn it, for they repented of their sins at the preaching of Jonah. Now someone greater than Jonah is here, but you refuse to repent. Sabi kasi ng maraming Bible scholar, one of the greatest miracle of God ay ang tinatawag na the great feast. Nang si Jonah ay pumasok sa malaking tiyan ng isda at hindi namatay. Isa daw sa himala ng Diyos yun. At kapag binabasa at pinag-aaralan ng kasaysayan ni Jonah, lagi nakakakibat ang dambuhalang isda. Listen carefully. Sa panahong ito ng New Testament, malungkot ang senaryo. Dahil hindi naiintindihan ng Pariseo ang mensaheng gustong i-convey ni Jesus sa kanila. Nakapokus sila sa greatest miracle, and that is yung isdang kumain kay Jonah. Pero hindi yun ang mensahe ng Panginoong Jesus. Tinatanong nila, for what authority? Kanino ba nanggagaling ang authority mo? At bakit mo ba ito ginagawa? The question na, bakit mo ba ito ginagawa? Ipinaliwanag ni Jesus. Kung paano si Jonah 3 araw na nasa tiyan ng isda, ganun din ang anak ng tao 3 araw na nasa loob ng tiyan ng isda. After that, nasa libingan after that, siya ay mabubuhay na maguli. Pero pagdating ng verse 41, nabago na ho ang tono ng mensahe ni Jesus. Ito na po ang tono. The people of Nineveh will stand up against this generation on Judgment Day and condemn it, for they repented of their sins at the preaching of Jonah. Now, someone greater than Jonah is here, but you refuse to repent. Ano ang mensaheng dala-dala ng Panginoong Hesus? Hindi ang greatest miracle ng isda, na ang tingin ng iba ay iyon daw ang isa sa pinakadakilang himala. Kung hindi, ang dala-dala ng Panginoong Hesus ay isa lang. Sa panahon ni Jonah, nangaral siya doon sa Nineveh. Lahat ng tao nakapakinig ng pangangaral, bagamat ang mga taga-Nineveh, ang Ninevites ay masama, bloodshed city, mas gusto nilang pumapatay ng tao, mas gusto nila ang war, and yet nakinig sa mensahe at sila'y nagsisi. Pero sabi ng Panginoon Jesus, now, someone greater than Jonah, referring to himself, is here.
Someone greater than Jonah, referring to himself, is here, and yet, you refuse to repent. First time na na-meet ni Jesus ang mga taong grupo na hindi marunong magsisi ng kanilang kasalanan. Ano ang itinuturo ng Panginoong Hesus? Ano ang gusto niya makuhang mensahe ng Panginoong Hesus? Ang greatest miracle ay hindi ang pagkain ng malaking isda sa tiyan na si Jonah kinain at ipinasok for almost 3 days. After 3 days, iniluwa doon sa pampang ng Ninive. That is not the miracle, and that is not the greatest miracle. And that is not the message ng Book of Jonah. No, amen. Lahat ng iyon ay shadow lamang ng mensahe, ng central message ng Panginoon Hesus. Ang pinakamahalaga ay ang pagsisisi ng buong bayan ng Ninive. Andiyan pa ba tayo? Minsan hindi maintindihan ng maraming tao. Ang hinahanap ay himala. Bago ako maniwala, kailangan magpakita muna kayo sa akin ng himala na totoong Jesus na yan. Pagalingin muna niya ako bago ko siya tanggapin as Lord and personal Savior of my life. Kapatid, hindi iyon ang unang kailangan mo. Ang una mong kailangan ay hindi makaranas ng himala. Ang una mong kailangan ay makaranas ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsisisi at doon palang gagawa ang Diyos sa buhay mo. Huwag nating shortcut ang proseso. Ang greatest miracle of all is no other than our salvation. When we repent, hindi maintindihan ni Jesus. Sabi niya, yung panahong iyon, kapag dumating ang panahon sa judgment, tatayo ang bayan ng Ninive against this generation. Why? Hindi kayo nagsisi. Doon sa Ninive, si Jonah lang ang preacher. Dito, ang anak ng Diyos mismo. Pero hindi kayo nagsisisi ng inyong kasalanan. Imagine that. Yung bigat ng mensaheng dala-dala ng Panginoong Hesus. Sinundan pa ng verse 42. The Queen of Sheba will also stand up against this generation on Judgment Day and condemn it. For she came from a distant land. Malayo ang kanyang pinanggalingan just to hear the wisdom of Solomon. Just to hear the wisdom of Solomon. Now, someone greater than Solomon is here. But you refuse to listen. Someone is greater than Jonah is here, but you refuse to repent. And someone is greater than Solomon is here, but you refuse to listen. But you refuse to listen. Sabi ho ng isang article, the mathematics of the resurrection is not the real emphasis ng passage ng Matthew chapter 12. Sapagkat 3 days si Jesus ay malilibing, after 3 days mabubuhay na magmuli. Pero hindi daw po yun ang tinatawag na pinaka-real emphasis of this message. According to Jesus, the miracle of repentance and forgiveness is the central message ng Matthew chapter 12, not His resurrection. Nakita niyo ho yung bigat na yon? Not His resurrection. Hindi naman yung kanyang muling pagkabuhay na kung papaanong si Jonah ay 3 araw na sa tiyan ng isda. Ganon din ang anak ng tao, 3 araw na malilibing, after that mabubuhay na maguli. Hindi daw po, yun ang pinaka-real message na gustong i-convey ni Jesus during the time. Kung hindi ang forgiveness and repentance. But malungkot, hindi siya naintindihan ng kanyang kaharap. Hindi siya naunawaan ng kanyang kaharap. Alam niyo po, pagka pinag-aralan niyo po ang Book of Jonah, at hindi ako nagkakamali, minsan ko na ituro itong exegesis na ito ng Book of Jonah. Alam niyo ho ba ang dahilan kung bakit sa chapter 1 umalis si Jonah at hindi sumunod sa Diyos? Alam niyo ba kung bakit siya sumakay ng barko? Alam niyo ba kung bakit tumatakas siya? Ano ho ang dahilan? Sinagot lang ho yan ng chapter 4. Bagamat ang sabi ng ilang Bible scholar, galit siya sa Ninive, totoo po yun, kasi bloodshed city. But pagka binasa natin ng Jonah chapter 4, 1-3, ito po ang totoong dahilan kung bakit siya tumatakas sa Diyos at umalis siya sa Tarsis. Bakit ayaw niya sumunod sa Diyos? Jonah chapter 4, verse 1-3 na New Living Translation. This change of plans greatly upset Jonah. Nagbago ang plano. Hindi ginunaw ng Diyos ang Ninive, bagkus ay pinatawad. This change of plans greatly upset Jonah. And he became very angry. Nagalit siya ng gusto. So he complained to the Lord about it.
didn't I say before I left home? Take note, before I left home, alam na ni Jonah ang reason ng pagtakas niya sa Diyos. Before I left home, that you would do this. Lord, hindi ba sabi mo gagawin mo, gugunawin mo ang bayan ng Ninive before I left home? Yun ang dahilan kung ba't ako tumatakas kapag pag tinuloy natin ang pagbabasa. That is why I ran away to Tarshish. I knew that you are a merciful and compassionate God. Slow to get angry and filled with unfailing love. You are eager to turn back from destroying people. Just kill me now. Just kill me now, Lord. I'd rather be dead than alive if what I predicted will not happen. Mas gugustuhin ko pang mamatay kapag ang sinabi ko bilang propeta hindi nangyari na sila magugunaw. Before I left home, Lord, ang sabi mo, gugunawin mo ang Sodom and Gomorrah, ang Ninive. Bakit ngayon hindi mo ginawa? Alam ni Jonah kung sino ang Diyos. At yun ang dahilan ko ba't ayaw niya sumunod sa Diyos. Dahil alam niyang pwede rin siyang mapahiya sa kanyang pangangaral. Na isang araw gugunawin ng Diyos ang Ninive, pero alam niya ang Diyos ay full of love, merciful, full of mercy and grace. Pwedeng baguhin ng Diyos ang plano at maligtas ang mga tao. Tanong, masama ba loob mo kapag naligtas ang tao? Masama ba loob mo kapag ang mga taong naligtas, sigit na nag-commit sa buhay nila sa Diyos kumpara sa iyo? Na kapag sila masigit na active, mas nagseselos ka pa't sinisiraan mo dahil masigit silang active sa iyo? Ganun ba ang pamantayan ng paglilingkod? No, amen. Mas natutuwa tayo kapag maraming taong nakakakilala sa Diyos, gaano mang kasama yan. Kung masigit na binago ng Diyos at masigit na ginagamit ng Diyos, wow! Praise God! Why? Ang Diyos ang nagbabago ng buhay at tumatawag sa isang tao. Amen? Hindi tayo dapat mainggit. Sabi ni Jonah, that is why I ran away. Lord, yun ang dahilan Alam ko po, I knew that you are a merciful and compassionate God. Slow to get angry and filled with unfailing love. You are eager to turn back from destroying people. You are eager. Take note the word ni Jonah. You are eager to turn back from destroying people. This is our God. Noong minsan, nag-uusap po tayo, kasama ho ang ating spiritual director about China. Para mabalansi puso mo at hindi mapuno na hatred Kailangan mong tingnan ang other side Napakarami nila, 2.4 billion. They need salvation. They need repentance. Hindi, kasi pag napuno ang puso natin ng galit, sure na hindi na natin bibigyan ng pagkakataon sila. Pero sila din ho ay creation ng Lord. Sila din po ay created in the image of God. Kahit minsan galit na rin tayo, pinagpe-pray pa rin natin, Lord, open the door of salvation for them. Mabuksan sana ang kaligtasan po sa kanila. Kailangan po nila magkaroon ng kaligtasan. Our God is eager to turn back from destroying people. This is our God. Hindi ho siya Diyos na gustong kitilin at patayin ng maraming tao. Malungkot, sabi ni Jonah, just kill me now, Lord. I'd rather be dead than alive if what I predicted will not happen. Then God said to Jonah, is it right for you to be angry because the plant died? Ano ginawa ng Diyos? Nagpabuhay nung kainitan tapat, galit na galit si Jonah, ginawa ng Diyos, may inihanda siyang puno na lumaki at nagkaroon ng malapad na dahon para yung init sa ulo niya matakpan. Pero nag-prepare din ng Diyos ng isang worm na kikitil doon sa puno. At nung katanghali ang tapat na, pinatay ng Diyos ang puno. Nagalit si Jonah. Nagalit ulit siya. Dahil sabi niya, bakit pinatay niyo po ang puno na nagbibigay sa akin ng lilim? Sabi ng Diyos, is it right for you to be angry because the plant died? Yes, Jonah, retorted. Tapang ho ni Jonah.
Galit na galit ho kasi siya sa Nineveh. Yes, Jonah retorted, even angry enough to die. Kahit nga po aking mamatay, okay lang eh. Sa sobrang sama ng loob ni Jonah. Then the Lord said, you feel sorry about the plant? Nangihinayang ka sa puno, though you did nothing to put it there. Ala ka namang ginawa para mabuhay yan at matanim dyan. Though you did nothing to put it there. It came quickly and died quickly. Jonah, lumitaw lang yan ng mabilisan at namatay din ng mabilisan, ang sabi ng Diyos. Pero nagagalit ka, hindi ko naglagay. Pero namamatay, nagagalit ka. But Nineveh has more than 120,000 people living in spiritual darkness. Not to mention all the animals. Shouldn't I feel sorry for such a great city? Hindi ba ako manghihinayang na may 120,000 katao ang bayan ng Nineveh, ang syudad? Hindi pa kasama ang mga hayupan nila. Hindi pa ako manghihinayang, hindi pa kasama ang bilang ng kababaihan. Para patayin ko ang bayan ng Nineveh? Hindi ba ako manghihinayang? Ang sabi ng Diyos kay Jonah. Pero ikaw nagagalit sa isang punong nagbigay sa iyo ng comfort, pero nung mamatay, galit na galit ka. Ba't hindi ikaw naman na naglagay doon? Hindi ikaw bumuhay? Ako. Pero doon sa 120,000, hindi ka nangihinayang. Kaya nung sinasabi ni Jesus, ang kasaysayang ito, sinasabi niya sa Pariseo, ang kasaysayan ni Jonah, mukhang hindi naiintindihan ng Pharisees. You know? You know why? Because ang Pharisees, master nila ang kautusan. Alam nila ang nangyari sa Old Testament. Pero para sinasabi ni Jesus na mukhang hindi nyo naiintindihan ng mensahe ng kasaysayan ni Jonah. Na ang pinakamahalaga ay ang pagsisisi ng kasalanan ng isang tao, hindi ang pagkain ng isda sa kanya. My beloved brothers and sisters, most of the times, wala akong problema. Totoo po ang Diyos ay gumagawa ng himala. And we need the miracle. Totoo po yun. Kailangan nating himala physically. Kailangan natin ng himala galing sa Diyos. Pero ang totoong himalang kailangan maranasan ng napakaraming tao sa ating kasaysayan ay ang himala ng kaligtasan sa buhay ng bawat isa po sa kanila. Sabi ho ng 2 Peter 3 verse 9 ng New King James Version, the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But that all should come to repentance. Church, the most important miracle that would happen in a person's life is his salvation. Wala na hong iba. Kung merong isang pinakadakilang himalang pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao, ay ang kanya mismong kaligtasan. At iyon ang ine-aim ho natin at this point of time in history. Iyon ang gusto nating maabot. Iyon ang gusto nating maintindihan ng maraming tao. Ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan. Secondary lang po. Automatic din po susunod ang himala ng kagalingan. Ang himala sa buhay ng bawat individual. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. Kaya kung hindi maintindihan ng mga tao, kagaya na nangyari sa panahon ni Jesus, ang mga Pariseo, hindi nila maintindihan si Jesus. Someone is here greater than Jonah, but you refuse to repent. And someone is here greater than Solomon, but you refuse to listen. Church, lahat ho ng naririto, hindi ko alam kung gaano kalalim talaga ang ating totoong pagkakilala sa Diyos. At hindi ko alam kung nakikita natin ang mensahe ng Diyos sa huling panahon. Sa totoo lang ho, kay mamatay ang tao, kay mabuhay, basta ligtas, wala na tayong problema. Pero pag hindi ligtas ang tao, lahat inaalala natin. Lahat inaalala natin. Pero pag ligtas ang isang tao, nababawasan ang pag-aalala. Why? Sapagkat alam natin, no matter what happen, alam natin kung saan siya pupunta. Yun lang ho naman ang hinahabol natin sa mundong ito. Ang kaligtasan ng maraming tao na kung konti lang dapat ang mapunta ng impyerno at mas marami dapat ang mapunta ng kalangitan. Amen? At kung sa umagang ito, hindi nyo sure at sigurado na totoong kayo born again. Pag hindi natin naranasan ang totoong born again experience, we are not qualified to enter heaven. And we are not qualified to enjoy life with our King in heaven. Hindi tayo qualified.
Kasi yung pinakamahalaga pa rin yung ating salvation eh. Kaya ho sa huli, ang pinakamasarap pa rin hong realization, Lord, salamat. Naligtas po ako at nakilala kita. Wala na ho. Sabi ko nga ho, maabot nyo man lahat ng tagumpay eh. Kung ang tagumpay na naabot po ninyo ay wala namang bahid ng katotohanan ng kilala nyo ang Diyos at sinuko nyo buhay nyo sa Lord. Baliwala. Si Cornelius, generous, na may takot sa Diyos, nagpe-pray regularly, pero kapos at kulang. Yun ang sagot din ng ibang tao sa atin pagka mabuti ang tao. At sabihin nila, wala naman akong ginagawang mali. Pastor, wala naman akong kasalanan. Ang totoo nga, tumutulong talaga ako. Ang totoo nga, lagi naman ako nagsisimba, nananalangin. Ako naman talaga deboto. Pero hindi ho pala question yun eh. Hindi ho pala merit yun. Ang mahalaga pa rin is your personal relationship with God. Yung totohanang isinuko mo ang buhay mo sa Diyos at tinanggap mo ang Lord bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. Naranasan mo ang born-again experience that yung tinatawag na born from above, na magmula sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ang Espiritong patay sa kasalanan ay binuhay muli ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo at nagkaroon ng appetite sa Diyos ang Espiritu mong patay sa kasalanan na dati ayaw na makipagnig sa Diyos. Pero nung mabuhay ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, ngayon, nagnanasa, lagi may kahungkagan, lagi mayroong tinatawag na kailangan makausap niya ang Diyos, makilala niya ang Diyos, kailangan laging may kauhawan sa Diyos, may kagutuman patungkol sa Diyos, at laging naghahangad na lumago ang buhay pananampalataya. Yun ang totoo na born again eh. Pero pag wala tayo sa ganung estado, malaking question mark yun. Are we truly born again? Kaya the greatest miracle ever is no other than our salvation, church. The miracle of forgiveness and the miracle of repentance. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Lord. Tumayo po tayong lahat sa oras na ito. The most important miracle that would happen in a person's life is his salvation. Naniniwala ho tayo na we need miracle every day sa ating sakit at karamdaman, sa lahat ng aspeto ng buhay, sa pabor, provision ng tao, yung mga pumapasok sa trabaho, nag-a-apply, kukuha ng board exam, everything. Naniniwala tayong kailangan natin ng God's divine intervention. But church, this morning, dahil whole month naman po tayo, at marami pa ho tayong mapapag-aralan, at marami pa tayong maia-apply. Siguro ang pinakamahalaga ngayong umagang ito ay, we as Christians, let us enjoy and appreciate the goodness of God nang tayo iligtas ng Lord. Pangalawa, hoping and praying na nakuha niyo po ang gist ng mensahe ng Diyos ngayong umagang ito. Ang pinakamahalaga pa rin po ay ang kaligtasan ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya nga dapat lahat ng meron tayo nagagamit natin para sa kaligtasan po nila. May sasakyan ka, pwede mong gamitin, dalhin mo tao sa church, ipansundo mo. May pera ka, ipamasahe mo sila, pameriendahin mo, it's okay. Mahalaga na born again yung tao. Sa anumang kaparaanan, ang mahalagay nakakilala yung tao. Kung dumating yung time na doon lang sa tumingin sa ginagawa mo, pinamamasahe mo, pinamimerienda, at least sa harapan ng Diyos, kung hindi man siya naligtas dahil doon lang siya nakatingin. At least, hindi hahanapin ng Diyos ang dugo niya sa iyong kamay. Dahil ginawa mo ang part mo. Yun pa rin ho, pinakamasarap na bahagi ng ating buhay. Kapag dadala tayo ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Wala na hong iba. Sabi ko nga madalas, lahat ay may hangganan, pati ang buhay. Sa huli, ano ang pinag-uusapan? Salvation pa rin ho. Amen? Wala ho, yun lang ho, laging question mark eh. Ito bang taong namatiniti na sa langit o nasa impyerno? Laging yun lang ang tanong. Dahil wala ka nang magagawa kahit ano pa gawin mo, kahit yan ay nasa impyerno, wala ka na rin magagawa. So church, this morning, let us appreciate our salvation. But also, I pray na nakuha niyo po yung gist ng mensahe ngayong umagang ito. Si Jesus mismo ang nagsabi na someone is greater than
Jonah and greater than Solomon. And yet you refuse to repent and to listen. I pray na wala na sanang ganong katigas ang puso ng mga tao sa panahon natin ngayon. Imagine that. Si Jesus na ang kaharap nila, pero ganon pa rin katigas ang puso ng mga Pariseo. Ilan ho kaya ang ganong katigas ang puso ng mga taong nasa loob ng church? At ilan din kaya ang ganong katigas ang puso ng mga taong nasa labas ng church? Kaya ang sabi ng Panginoon Jesus, pagdating ng huling panahon, tatayo ang buong bayan ng Nineveh against this generation. Maging ang Queen of Sheba against this generation. Why? Because all of them, nag-sacrifice sila. Para lang sa isang bagay na gusto nilang makuha. And yet, sabi ni Jesus, ako na nga ito. Ako na nga naririto. Pero parang wala pa rin. Pwede ho pala yun. Pwede rin ho kayang sa loob ng church ay may ganong senaryo. Matigas ang puso, bagamat kilala ang Diyos. Pwede rin po. Be sure, church, na tayo'y nakatayo sa pananampalataya ang ating kinikilala. Sabi ng 1 Corinthians 10:12, baka mamaya akala natin nakatayo pa tayo, yung pala'y buwal na tayo. Be sure na nakatayo pa tayo sa tamang pananampalataya. Just bow your head, please, and close your eyes. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Shakarakaya barabakandarakaya. Father God, this morning, as we come into your throne of grace and mercy, as we evaluate ourselves and our relationship with you, as we come into your altar, into your throne of grace, Lord, as you search our hearts, our soul, our spirit, as you search, Lord, our private life, you know everything, O God. Wala po kaming pwede itago. We cannot hide anything from you. You saw everything, Lord. Sa iyong matay walang dilim, sapagat kahit naroon kami iyong nakikita. Father God, this morning I pray, bigyan mo po, Panginoon, ng tunay na seriousness ng aming paglilingkod at relasyon sa iyo, ang buhay ng bawat isa po sa amin. That the very message this morning, that sometimes our hearts, O Lord, are closed. Matigas sa iyong dakilang harapan. May kalyo na, Panginoon. Forgive us, Lord. Kung may katigasan po kami ng puso, ng ulo, hindi pagsunod sa iyo. Forgive us. Nawa po, Panginoon, walang Pariseo sa loob ng church. Nawa, Panginoon, ay walang mga Pharisees inside your church. Forgive us and cleanse us by your blood shed on the cross of Calvary. At nawa, Panginoon, ang dalangin namin, ibaba mo, Panginoon, at ibuhos mo sa puso ng bawat isa ang bigat, ang pagkakaroon ng kabigatan sa pag-aaki ng kaluluwa sa mga taong nasa labas. Sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Sa mga taong hindi pa nababahagi na ng iyong salita. Sa mga taong nagmamatigas ang puso kahit paulit-ulit naming naiimbitahan at naanyayahan. O paulit-ulit na nasishare ng iyong salita pero ayaw pa rin tumanggap ng katotohanan. Lord, we pray, have mercy on them, Lord. Have mercy on them. Bigyan mo po ng muling pagkakataon ng mga taong ito. Ang mga taong nasa ganung estado ng kanilang buhay. Ang mga taong hindi natutunan tanggapin ang katotohanan ng iyong salita. Nawa po'y huwag mahuli ang lahat. Kagaya, Panginoon, sa panahon ng aming Panginoong Hesus. Kaharap na po nila ang nagmahal sa amin ng gayon na lamang. Kaharap na po nila ang totoong mag-aalay ng buhay para sa kanila. Pero hindi pa rin po nila na-appreciate. Hindi pa rin po nila nakilala. Kaharap na po nila ang tagapagligtas. Pero napahamak pa rin po sila. Posible po pala yun, Panginoon.
posible pala na kahit kaharap namin ang tagapagligtas, pwede palang kami mapahamak. Kung ang mensahe ng tagapagligtas ay hindi namin natanggap at naunawaan at nai-apply sa aming mga buhay. Kung hindi namin pinapasok ang aming tagapagligtas sa aming puso, kaya po pala nakatayo ka sa labas ng pintuan ng puso ng bawat isa at kumakatok. At ang sabi mo pa sa pahayag 3:20, ang sino mang didinig ng iyong tinig. Kaya pala hindi mo binanggit na unang magbubukas ng pintuan. Sapagat minsan madaling magbukas ng pintuan, pero walang totohanan ng pagsunod at pagpapasakop. Kaya pala ang binanggit mo, Panginoon, ang sino mang dirinig ng iyong tinig, tatanggapin ang katotohanan ng iyong salita, tatanggapin ang iyong mensahe, O Diyos. Tatanggapin kami makasalanan at walang pwedeng pagmalaki sa iyo. Tatanggapin namin kailangan namin ng tagapagligtas, sapagat pag hindi namin inako at inamin na kailangan namin ng tagapagligtas, wala po kami pang magagawa sa ganang aming sarili. Kaya palang binanggit mo, Panginoon, ang sino mang dirinig ng iyong tinig at bubuksan ang pintuan, doon ka palang papasok sa aming buhay. Magkaiba pala, Panginoon, ang pagbubukas ng pintuan. Pwede palang buksan ng pintuan, anyayahan kang pumasok, pero pakitang tao lamang. Pwede palang buksan ng pintuan, anyayahan kang pumasok, pakunwari lamang. Forgive us, Lord, kung meron kami hypocrisy sa aming buhay. Patawarin mo po kami kung meron kami, Panginoon, mga kapaimbabawan. Kung marami kaming kasinungalingan, kung marami kami, Panginoon, mga lihim, nakatago na mga mali at kasalanan, forgive us and cleanse us by your blood shed on the cross of Calvary. Hayaan mo, Panginoon, sa oras na ito, minsan pa, we invite you to come into our hearts, into our lives, O Lord. Be our Lord and Savior of our lives, O God. Be our Lord and Savior of our lives, O Lord. Oh, Shakarakaya Barabakandrakaya. Shakarakaya Barabakandrakaya 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 Shakarakaya. Shakarakaya Barabakandrakaya Barabakandrakaya Barabakandrakaya. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Once again, church. To your hands I commit again with all I am For you, Lord. for you, Lord. You hold my world You hold my world in the palm of your hands, in the palm of your hand, and I am yours and I am yours forever. forever. Can we just lift our hands to the Lord? Declare it, church. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Oh, Shakarakaya Barakatarakaya. Jesus, I belong. Jesus, I belong. Yes, Shakarakaya Barakatarakaya. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. As the instrument play, as the keyboard plays skillfully and softly,
Habang nakataas ang ating kanang kamay, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon to pray to your God for another commitment. Come on, church, wherever you are. For another submission, total surrender ng ating buhay. This is the time, church, that once again, let us recommit ourselves to God. Let us recommit our lives to Him. God is listening. He is listening right now. Come on, wherever you are. Just say a whisper of prayer. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. Shakarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Shakarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. At sa bawat isa ho, na hindi pa natin totohanang tinatanggap ang ating Panginoon Jesus sa ating puso, maging ang ating pong mga taga-subaybay sa ating YouTube channel, wherever you are, this is the time na isuko natin ang ating buhay sa Diyos. I-surrender natin sa Panginoon. Sumunod lang po tayo sa isang maikling panalangin. Sabihin po natin lahat, Amang Diyos na banal, sa oras po nito, minsan pa, iniaalay ko sa iyo ang aking buhay. Inaamin ko po ang lahat ng aking karumihan, kasalanan, pagkakamali, nakalantad man o nakatago man. Patawarin mo po ako. Linisin ng iyong dugong banal na natigis sa krus ng Kalbaryo. Narito po ang aking buhay. Pagharian mong tunay. Narito po ang aking puso. Dito'y manahang kang tunay. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit upang ako'y magkaroon ng katiyakan ng aking kaligtasan. Sa oras na ito, tulungan mo po ako na mabuhay lamang sa gitna ng iyong banal na kalooban. Salamat po, Panginoong Hesus. Panginoon, marami pong salamat sa buhay ng bawat isang mga anak mo na nakapakinig na yung salita at nakasubaybay, Panginoon, sa YouTube channel ng JIL Church Bulacan. Ang dalangin po namin, hayaan mo, Panginoon, ang malawakang paghipo mo po, Diyos, sa buhay ng bawat isa po sa amin, maging ang malawakang paghipo mo, Panginoon, sa lahat ng tao, Panginoon, na nabubuhay ngayon sa ibabaw ng mundong ito, Diyos. Ang dalangin po namin, Panginoon, magkaroon ng great awakening and great revival in our land, O God, not only in our land, the Philippines, O Lord, but also, O God, in other country, in the whole world, O God. Hayaan mo, Panginoon, makilala ka, Panginoon, ng malalim sa Bibliang kaparaanan ng lahat ng tao, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, walang mapahamak. Hanggat maaari, Panginoon, magkaroon ng tsansa ang buhay ng bawat isang nilalang, Panginoon, ayon sa iyong wangis na makilala kanila sa malalim at Bibliang kaparaanan. Marinig nila ang iyong salita. At kung dumating ang pagkakataong hindi ka nila kilalanin, wala silang masabing hindi nila narinig ang katotohanan sapagkat narinig nila ang pangangaral ng iyong mabuting balita. Hayaan mo po, Diyos, patuloy kang gumawa sa aming minamahal na bansang Pilipinas, especially, Panginoon, in the JIL Bulacan. Lord, ang dalangin po namin, ang buong bayang ito ng Bulacan ay punuin ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaalaman. Hayaan mo, Panginoon, patuloy na dumaloy, Panginoon, sa bayang ito, Diyos, ang kaligtasan sa bawat pamilya, Panginoon, ng naninirahan sa bayang ito, Diyos. Ang kaligtasan, hayaan mo matanggap ng bawat isa, ng bawat isang individual. At hayaan mo, Panginoon, ngayong umagang ito, Diyos, ano man ang pangangailangan ng iyong mga anak, kung may pangangailangan sa sakating karamdaman, himala sa sakating karamdaman ng pangangailangan, Lord, sa oras nito, God, ibaba mo, Panginoon, ang iyong himala ng pagpapagaling sa buhay ng bawat isang mga anak mo po, Diyos. Hayaan mo, Panginoon, sa oras nito, God, anumang bahagi ng katawan ng iyong mga anak ng may sakit at karamdaman, idantay mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. And Lord, gumawa ka ng himala sa buhay ng iyong mga anak because you are our miracle working God. A miracle working God, Lord. In the name of Jesus, Lord,
Gumawa ka ng himala sa buhay ng iyong mga anak, O Diyos. Physically, mentally, emotionally, spiritually, Lord, even in their workplace, O God. In the name of Jesus. Lord, in Jesus' name, O God. Patuloy, Panginoon, ipakita mo sa iyong mga anak na ang Diyos naming pinaglilingkuran ay Diyos na laging gumagawa ng himala sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming pong salamat at naniniwala din po kami na patuloy po, Diyos, maging ang aming mga mahal sa buhay na masakit at karamdaman, inaabot mo po sila. You are not limited by distance, space, not even time. Wherever they are, Lord, stretch your hand, O God, your miraculous hand, O Lord, and touch them, O God. Quicken, Lord, their mortal bodies, O God, in the name of Jesus, and release unto them, Lord, your divine healing, O God, your divine healing, your miracles, O Lord, your complete healing, O Lord, your complete miracles, O Lord, upon them, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Inaangkin po namin ang tagumpay at inaangkin po namin ang katugunan sa aming panalangin sapagkat may Diyos na laging tumutugon sa aming panalangin at gumagawa ng himala sa buhay ng bawat isang mga anak ko. Maraming po salamat, O God. Minsan po, Diyos, hayaan mo pa nang tanggapin mo lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus sa lahat po magsabi ng Amen, and Amen, and Amen, and Amen, and Amen, and Amen. Hallelujah. Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Hallelujah. Praise God, praise God. Habang kayo po ay umuupo, tinaanyayahan ko po ang ating mga usherettes dito sa ating unahan. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. Surely He bore our sorrow, and by His stripes we are healed. He was wounded. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. He was bruised for our iniquities. Surely He bore our sorrow. Surely He bore our sorrow, and by His stripes we are healed. Father God, dalangin po namin sa dalawang elementong ito na nasa aming unahan, ang tinapay at ang juice na sumisimbolo sa iyong katawan at sa iyong dugong dumanak sa krus ng Kalbaryo. Hayaan mo, Panginoon, ang banal na hapunang ito, minsan pa, ay daluyan ng kapangyarihan ng iyong himala, maging ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. At ang mga anak mo, Panginoon, na nasa ministeryong ito, ng banal na hapunan, bless them so much, Father God. Beyond their ability to think and pray, abundantly, Lord, bless them, Lord. At hayaan mo, Panginoon, patuloy abutin mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. At naniniwala po kaming isa man sa kanilang pagkukulangin mo, sapagkat ang lahat ng bagay ay tinugon mo na sa kanilang buhay. Let the sweet fellowship of your Holy Spirit, O God, be upon us, O God, as we partake, O God, this Holy Communion. We thank you. This is our prayer, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Kumuha lang po tayo ng tinapay at juice. He paid the debt He did not owe. I owe the debt I could not pay. I needed someone To wash my sins away. And now I sing, and now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I could never. He paid the debt He did not owe.
He paid the debt He did not owe. I owe the debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song. And now I sing a brand new song. Amazing grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Sige po, yung nasa itaas, meron na pong lahat. Dito sa ibaba, baka meron pa pong wala. Pwede hong itaas ang kamay nung wala pa. Ayun, marami pa rin. Meron pa rin dito sa unahan, sa bandang gitna. Sige nga ho, pataas nga ho ang kamay nung wala pa. Pataas ho ang kamay nung wala pa para makita ng ating usherettes. Yung wala pa po, ayun. May isa pa rito kay Nanay Auring, meron pa rin po. Dito po, meron pa rin po ba? Sa bandang dulo, yung batang nakapula. Meron na po ang lahat? Wala na po? Okay na po? May magtataas pa ng kamay na wala pa po? Kompleto na po tayo? Praise God. Sa oras na ito, kunin ho natin ang tinapay sa Panginoon. Itaas ho natin. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus on the night He was betrayed took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Yes, O Lord, we thank you for what you've done, Lord, on the cross of Calvary, O God. For all the things that you've done on the cross of Calvary. Thank you, O God. Not only for our salvation, Lord, but also, O God, for the holistic salvation that you gave us, Lord. Dalangin po namin, let the manifestation power of your presence and even the manifestation power of the Holy Spirit, Lord, ay patuloy na maranasan ang buhay po ng bawat isa sa amin ngayong umagang ito. Even, O God, ang iyong divine provision, together, the divine healing and miracle na kailangan ng iyong mga anak. That all the benefits of the cross of Calvary, O God, continue to flow in our midst, O God. And Lord, release unto your people, O God, and even unto our loved ones, O God, your healing, your miraculous hand, O God, ay patuloy na maramdaman ang hipo ng iyong kapangyarihan maging sa aming mga mahal sa buhay sa oras nito, God. At dalangin po namin, sino man sa aming kalagitnaan, ang mayroon pang nararamdaman sa karamdaman sa pagpapartake namin ng Holy Communion, kompletohin mo po ang kagalingan ng aming katawang pisikal. Maraming pong salamat. This is our prayer, O God, in Jesus' name. Amen. Kanin po natin ang tinapay. Kunin ho natin ang juice. Itaas ho natin sa Panginoon. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." We believe, Lord, that without shedding of the blood, there is no remission of sins. Kaya naman, Panginoon, alam namin, wala isa man sa amin pwedeng magmalaki, sapagkat lahat kami hinugasan lamang ng iyong dugong banal. Ang aming kaligtasan ay naselyuhan ng paghuhugas ng iyong dugong banal. Hayaan mo, Panginoon, sa oras nito, O Diyos, sa buhay po ng bawat isa po sa amin, patuloy na ang cleansing power of the holy blood of our Lord Jesus Christ ay patuloy na maranasan ng bawat isa po sa amin. At hayaan mo, Panginoon, kung paano ipinahid ni Moses ang dugo ng hayop sa hamba ng pintuan ng mga Israelita at nang dumaan
ang anghel na mamumuksa, ang anghel ng kamatayan, ay hindi nakapasok sa tahanan ng iyong mga anak, sapagat naroon ang iyong proteksyon. Dalangin po namin sa oras nito, Diyos. We apply the blood of Jesus upon our loved ones, O God, upon our houses, O God. At naniniwala po kami, Panginoon, walang gawa ng kaaway na magtatagumpay. Because we are more than conqueror, O God, through the blood of the Lamb. In the name of Jesus, in the name of Jesus. We thank you at naniniwala din po kami, Panginoon, na patuloy na sa taong ito, hayaan mo, Panginoon, hanggang sa matapos ang Disyembre, ang patuloy na tagumpay ay maranasan ng iyong mga anak. At ang lahat ng prayers na aming inusal sa taong ito, katagpuin mo, Panginoon. Hindi matatapos ang taong ito na hindi mo tinugon ang panalangin ng iyong mga anak. We thank you, we honor you, O God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Ako po'y mananalangin. Maraming pong salamat sa benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Maraming pong salamat sa pagliligtas mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. At hayaan mo, Panginoon, ang greatest miracle na ito ay maibahagi namin sa ibang tao, ma-reciprocate namin ang iyong pag-ibig at ang iyong pagmamahal. At naniniwala po kami marami pang maliligtas sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa po sa amin. Sa iyo, ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen and Amen. Mas malakas pong palakpak sa Diyos na buhay. Praise God, praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po ay tumayo. Magbalik po tayo ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon.